po ba naman ng maayos? So ito po ang poll natin is dapat ba ipa-welcome sa mga eskwelahan ng ating mga miyembro? 2% 2%, 2 votes po sa hindi. Sa oo naman po ay 6%. So yung sa mga hindi ay ayaw po nilang tulungan ang ating kapatiran. Sad to say, mga kapatid. Very selfish po yung ganyan. Pero we respect your decision. Pero para sa akin po, that's selfish. Kasi po, ang mga eskwela po natin is hirap na hirap. Anong maitutulong natin sa kapatiran, isa na yon. Pero kung ayaw natin tulungan ng kapatiran is decision nyo po yan. Sana po, pag kayo naman ang lumapit is hindi rin po kayo tanggihan. Di ba po? Ganun lang po sa kapatiran natin. Kapag tayo, yun nga, yung being kind na kung anong gawin mo sa kapwa is babalik sa'yo. So, kung maganda ang gagawin mo sa kapatiran, babalik sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong tumulong sa kapatiran, baka hindi ka rin matulungan pagka kayo ay tinanggihan at wag po sana kayong masasaktan. Dahil sa akin, masakit yun na ayaw nyo tulungan yung ating mga school-based chapters. So, yun po siguro okay naman po yung naging ating talakayan, pero walang nag-share Walang nag-share ng kanilang saloobin po tungkol po dyan sa ating number 1 na topic na school-based chapters po, mga kapatid. Kasi alam nyo mga kapatid, nung 90s hindi talaga natin problema. Nung 70s, nung 80s, nung 90s, hindi natin naging problema yung sa school base natin yan. Ang dami. Pero nung tumagal-tagal after nung yung 3 dekada na yon, is parang unti-unti ang school base natin ay nanghina. Yun, doon na tayo nagkaroon. Dati, ultimo high school. Talagang high school lang is napakasigla. Grabe, ang saya. Ang saya po na kahit sang high school na eskwelahan kayo magpunta, may SRB. Hindi kayo mamumroblema sa paghanap sa mga kapatid. Kahit walang frat shirt noon, sumipol lang po kayo. Madadaan sa sipol ang mga kapatid natin. Ngayon, kailangan naka-frat shirt ka. Noon talaga sobrang sarap. Manonood nga lang kami ng sine, nagka-cutting class kami. May mga taga-ibang eskwela, nagka-cutting class din, mga SRB din. Kasi nagsipulan May sumipol Kasi ganun noon, yung ganun dati. Ang kwento ko lang po is from 1990 to 1992. Kasi yun lang yung time na nandyan ako, tas nag-America na ako. Na pag nakakakita kami ng mga naka-uniforme is magsisipol po kami. Kasi baka mamaya may mga SRB. So, gano'n, nagkakakilala ang mga kapatid. Pag sumipol ka at may nakarinig na SRB, sisipol pabalik yon hanggang unti-unti maglalapit na kayo, lapitan, sipol ka ulit. Tapos sisipol ulit yun kasi yun ang pinaka natin di ba? Ang galing Ang galing ng paraan natin dati Okay naman yung audio. Ayos lang po, sabi nila Kuya Simi. Kuya Sim, baka naman dyan sa Riyadh ay meron tayong pwedeng maging guest minsan na para maikwento ang history ng Central Region Alumni Association. Malaman natin kung anong taon po nagsimula, sino po ang mga organizer, ilan po ang mga naunang members. Parang masaya po kasi alam nyo Kuya Sim,
Ang mga kapatid po natin is sarap na sarap sila sa mga ganyang klase ng kwentuhan. Ito pong ginagawa po natin. Kasi may natututunan po sila at lalo po silang ginaganahan sa pagiging SRB kapag ka po lumalawak ang kanilang kaalaman. Sana po Kuya Sim ay ma-open po ninyo sa leadership or kahit po dun sa yung mga advisor na siguro sila ngayon, yung mga naunang leaders, yung mga organizers, or kahit ikaw siguro Kuya Sim, kung isa ka sa advisor, siguro alam mo ang history ng Central Region Alumni Association po ng Kingdom of Saudi Arabia. Wala pa akong nag-guess na po na galing po sa international. Gusto ko nga po sana si Brad Rod tumambo ng president po ng Apo Dammam yata. At SRB po siya ng Iloilo. Apo rin yata siya ng Iloilo, I think. Napakahusay po niya. Member po siya namin sa international, sa SRB Incorporated International, at siya po ay napakagaling magbigay ng mga ideas kapag po kami ay may mga pinag-uusapan. At meron din po dun sa Damam na from Beta Tau UST, although affiliated na rin po sila sa PAI. Kasi may time po na ang PAI ay namatay sa UST at napasukan po ng mga Beta Tau at binuhay po nila ang PAI chapter, but Beta Tau po ang dala. Pero nagkaroon din po sila ng agreement na they are affiliated po sa PAI. So Beta Tau po sila and PAI. Ang galing. Sabi sa inyo mga kapatid, kailangan po lang po yung mga malilinaw na usapan para mawala yung pagtatalo. Siyempre sa umpisa magtatalo-talo yan. Pero nagkakaroon yan ng mga time na magkakasundo. Siyempre mag-meet sa middle yan eh. Basta kailangan lang mag-uusap. And mag-meet tayo sa gitna. Ano bang aking proposition? Tama ba? Proposal. Proposition. Preposition pala yung sinasabi ko. Ano ba ang iyong proposal? Ito ang aking proposal. Di ba? Okay, magkasundo tayo para yung pagtatalo is matapos. Pwede naman. Wala namang hindi po na nakukuha sa magandang usapan, di ba mga kapatid? Sana nga po yung sa fraternity natin, sa kabuuan, magkaroon na rin ng ganon. Maging united na tayo. Para lalo nating maprotektahan ng buong kapatiran, lalo nating masuportahan. Ayan, yung problema natin sa school. Isa yan sa nagiging problema, yung ating pagkakahati-hati. Kasi hindi alam kung ano susundin eh. Di ba po? Ang National Council, may bylaws ba sila na registered? Importante po yung rehistro mga kapatid, yung legality sa panahon ngayon. Napaka-importante po ng legalidad. Kaya nga po yung Alpha Delta is nagparehistro ng pangalawa eh. Nauna po ang SRB Incorporated 2015 dahil na-revoke yung sa National Council. Although they're not National Council na tawag. Ang National Council po ay gobyerno. Hindi po siya pwedeng ikabit sa SRB. Pero kinakabit po nila kasi nga yung National Council magdadala talaga yan ng crowd. Dahil pag sinabing National Council, yan po ang gobyerno. Na sa Apo, ganyan, sa Acro, sa Taugama. Lahat po yan, National Council. So kinakabit po ng dating nakarehistro na kinakabit nila yung National Council para yung sa crowd. And pero we can't call you National Council kasi nga po hindi naman kayo rehistrado eh. Kailangan po ang gobyerno natin is legal. May bylaws na legal. Sumusunod sa batas. Ang mga bylaws po ng Taugama, kahit po nagkakaroon sila ng insidenteng hindi maganda, is anti-hazing po sila. Hindi po sila pwedeng kumontra
sa ano, dahil sila po ay registered. Ang ACRO ganun din, Humanitarian Service Fraternity nga ang ACRO eh. So although meron sila, pero pag nahuli sila, yari sila. Kaya kami po sa SRB Incorporated, very strict ang aming implementation ng anti-hazing law. Pag may nabalitaan po kami, talagang kinakastigo namin. Ayaw po namin na uh, lolokohin nyo ang kapatiran. Ganun po. Sabi po ni okay naman yung audio, sabi rin ni Brad Alex. Sabi po ni Kuya Simi, sipol-sipol lang talaga noon. Po, kasi pag naka-fractured ka, delikado. Tama po ba Kuya Simi? Napaka-delikado dati po ano. Hindi tayo pwede mag-sombrero. Basta kahit anong mahitatak, hindi pwede. Na yung kakalat-kalat ka, naka-fractured ka noon. Naku po, baka bigla ka nalang gripuhan sa tagiliran nang hindi mo alam dahil sa dami ng fraternity noon. At saka talagang dati is parang mga gangster, yung mga parang mga street gangster kasi nga rambulan ang uso eh, talo-talo. At saka hindi lang Acro, hindi lang Magic 5, hindi lang Taugama, mga fraternity noon. Ang dami pong fraternity dati Ang dami po. May mga maliliit na fraternity sa bawat school. Tapos meron pa yung mga grupo ng mga pangkista. mga siraulo rin yun. Yung mga pangkista ng 70s, 80s. Mga shackle yun. Walang prat-prat sa kanila. Hindi uso prat sa mga pangkista. Basta sila mga pangkista. Laging lasing. Laging nakikipag-away. Lagi nasa concert, mga naka-drugs. Sa SRB din, sigurado ako marami din ganun na mga Jeprox. Iba kasi yung Jeprox, iba yung pangkista. Pangkista underground din. Yung Jeprox, yung mga Juan de la Cruz, mga Florante, Asin, yan. Anak Bayan, Maria Capra, Sampaguita, Judas. Di ba yan mga Jeprox? Mga adik-adik. Mga syrup. Sabi ni Brad Alex, dito sa lugar namin, sa Rizal, Laguna, for high school pa lang ang pwedeng school-based chapter. Pero meron ng community-based chapter. Pero sa San Pablo, Laguna, halos lahat na yata ng school meron na. Ayan. So, ayan. At least kahit yung high school, di ba, magkaroon, mga kapatid. Suporta ng ano yan, kailangan yung mga alumni. Kasi lalo, ang mga high school, hindi pa nila masussustain ng SRB dahil nabubuhay lang sa mga baon. Kaya kailangan yung alumni dahil sa ating tayo may mga trabaho na, may mga extra na tayong pera para sa kapatiran, di ba? So, yun ang bubuhay sa kapatiran, yun ang kumbaga sa sinasabi sa gobyerno isa tax, yun ang lifeblood ng bansa, ng gobyerno. Hindi tatakbo ang gobyerno kung walang tax. So dapat tayo sa SRB ganun po, meron tayong dues or pondo. Kami noon nagpopondo. Kutya, lagi nung nagpupunta sa amin, lagi may patay. Sabi namin, hindi na kayo naubusan ng patay. Ganun na namin. Kasi sabi namin, Brad, lagi na lang kayo may patay. Totoo ba yan? Hindi pa uso yung mga letter noon. Ngayon, formal na tayo. Kasi nga, organized na tayo. Although may pagkaisip bata pa rin yung marami. Marami na rin sa atin kasi nga, nag-matured na ang SRB. Lalo sa international, very matured ang SRB sa international dahil mga professional. Kaya kita nyo, iba po ang mindset ng mga SRB na galing sa ibang bansa. Compare sa nasa Philippines.
Kasi sa ibang bansa marami kang mapupulot um, pagdating lalo sa mga kaayusan. Kagaya yan sa Saudi, sa Amerika. Si Brad Ebar. Si Brad Ebar. Pwede nga message ko nga po si Brad Ebar. Si Brad Ebar po kasi ay member po sa amin na Kuya Simi sa SRB Incorporated International. Ayan, si Kuya Simi talagang sana nga Kuya Simi sa 50th magkaroon tayo ng pagkakataon. Praying na magkaroon tayo ng pagkakataon, and then yung chapter po natin is hopefully before 50th, Kuya Simi, yung history po natin is makomplete. So we have time, pero talagang irarush ko po, Kuya Sim, talagang mangungulit na po ako. So okay, sa number 2, yun na yung role of community and its leaders. Yun nga, yung mga leader na sana kayo po mismo ang mag-advise sa mga members na tumulong po sa mga school-based. So parang napag-usapan na rin natin. Tapos yun nga, sa Alumni Association, yung role nila to assist the residents. Yun, nabanggit ko yung halimbawa po ng sa Omicron, kung paano nila ginagawa. Sa Alpha Epsilon, kailangan ganyan din ang gawin natin. Tingin ko marami tayong mapupulot sa Omicron chapter. Kaya gusto ko talagang maging guest talaga si Brad Aldrin, kasi pinipid niya naman sa akin yung paano nila ginagawa. Maganda yung mga kwentuhan namin ni Brad Aldrin. Kasi nga kapitbahay ko siya si Brad Aldrin, kaya siya ay tiwalang-tiwala sa akin. Yung mga kuya ko, barkada ng tatay niya. Tapos yung mga kuya niya, barkada ko naman. Kaya si Brad Aldrin po ng Omicron is mataas po ang kanyang pagsaludo sa akin, dahil kami po ay magkalugar, magkapitbahay. So number 4, ang bilis Ito na, barangay